Emperor, and there's this Five of Swords energy. The message na nakukuha ko dyan is someone here is nagkakaroon ng parang challenge sa pag-control niya, no, sa sarili niya ritong emosyon. Actually, parang nagkakagulo-gulo na rito, no, yung parang sitwasyon niya rito because of a specific situation. Parang naapektuhan na yung ibang situation because of a situation here na very specific. Just take how this resonates, no. Pero I think this involves Five of Pentacles energy, but this is not related with money. What I do see that this is the person here, no, na parang, alam mo yung nakakaramdam tayo ng pag-block sa kanyang throat chakra. So whatever the case may be, no, this person here is trying to make pigil ang kanya rito, no, na kanyang voice, no, para hindi siya rito makapagsalita ng nilalaman ng damdamin at feelings niya sa Yolo Katath. Seven of Swords. The energy of avoiding you. The energy of trying to pag-iwas, no. Pinipigilan niya rito, no, yung kanyang throat chakra not to speak the truth to you. Yan. Alamin natin anong klaseng sitwasyon ito. Hindi kaya ng strepsils. Hindi po ko endorser ng strepsils. Hindi kaya ng strepsils ang pag-fix ng throat chakra niya. So, no. Page of Swords to the Strength card energy. Ilatag muna natin lahat ang mga energies, no, sa table bago natin tuluyan na basahin ito for you guys. Okay. Oh. Correct ka na. Okay. Ayun na nga yun, no? Hey there mga my loves collective! Thank you so much po sa patuloy at wala po ninyong patid na pagsuporta sa akin dito sa channel na to at sa mga new subscribers. Hi and hello everyone! Ako po pala si Yan, welcome. At sa returning subscribers, thank you so much for the warm love and supportang binibigay nyo po sa akin here. Wala tayong gender, bae, lalaki, LGBT, lahat kayo welcome. Pwede ninyong i-flip yung roles if you want, and of course, this is timeless at the end of the day. You always have your free will. Of course, you're free to use that. Okay. So, I do see someone here, no? With the Page of Swords energy strength card. Six of Cups right here. Yan. Kung sino tong person na to, this is the person here na posibleng nag-endo na ang inyong connection. Yeah, definitely your past lover, one of your ex. Kung sino siya, no, pag naririnig niya yung pangalan mo, kinakabahan siya rito. Yung parang, yung iba pwedeng pinagpapawisan, no, ng malagkit, or yung iba parang nanlalamig yung kamay, no. Every time na naririnig niya yung pangalan mo, natatakot siya. Hindi dahil nakakatakot ka, babes, okay? Kundi dahil sa dahilang ito, let me just get straight to the point. This person here goes silent with you with the presence of the High Priestess energy, but you do not know that this person here is hindi pa siya nakaka-move on sa'yo, sa separation na to. Kahit tahimik siya ngayon, walang komunikasyon, hindi nagsasalita, hindi nagpaparamdam, walang kahit na anong ginagawa, pero sa puso't isip niya, ikaw pa rin ang laman ng kanyang damdamin. Ano man ang nangyari sa inyong dalawa,
Ano man ang naging dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay, ang taong ito patuloy ka pa rin niyang iniisip at minamahal. Ang taong ito ay punong-puno ng kalungkutan ngayon sa kanyang energy with the Five of Cups present here in this reading. Meron siya ritong biggest fear. May kinatatakutan siya rito, no? Alam mo yung kinakabahan siya, parang every time na maririnig niya yung pangalan mo, maybe sa mga parehas ninyong friends, parehas ninyong kakilala, or baka sa family niya, every time na maririnig niya yung pangalan mo, no? Every time na makakarinig siya rito ng balita about you, kinakabahan siya rito. Pero there's this particular thing na kinakabahan siya. Okay? This person here fears what, Miss Yan? Ano yung biggest fear ng tao na yan pag naririnig niya yung pangalan ko? Ang pinakaayaw niyang marinig na balita tungkol sa'yo, yun ay ang nasa isang relationship ka na, may iba ka ng minamahal, or meron ka na ritong handang pakasalan na iba, or ikaw ay kasal na. Ano man na related sa iyong love life ay hinihiling niya na sana hindi niya na lang marinig. Dahil ito ang pinaka-kinatatakutan or pinakamasakit na bagay sa kanya. Pero hindi niya ito handang aminin sa'yo. Yan yung pinakabagay na ayaw niyang sumambulat sa harapan niya. Sun card energy. Yan, no? Kasi sa puso't isip niya na patuloy pa rin po siya ritong naghahantay sa'yo. At kung sino man tong person na to rito, no? So, may nagko-correct sa'kin dun. Mali daw yung naghahantay. Naghihintay, okay. Sorry naman mga babes, no? Sorry naman for may Tagalog. May pag-correct. Okay, okay, okay. Naghihintay pa rin siya sa'yo rito, no? So, whatever the case may be, nakikita ko rito na kung sino man tong person na to, no? Even though you are already separated from each other, you're not anymore in a relationship with this person here, parang natutrauma siya pag narinig niya yung pangalan mo. Kunwari ganito, alam mo ba, nabalitaan ko kay Collective na, yan, pag sinabi pa lang yung pangalan ninyo kay Collective na kinakabahan na siya, bumibilis yung tibok ng dibdib niya. Yung iba naman, pinagpapawisan yung kamay, okay? Or yung iba kinakabahan, no, nininervyos, no? Kasi yung susunod na babanggitin yung kinakabahan na sila, ano yung balita tungkol sa'yo? At yung balita na ayaw nilang marinig na parang ayoko marinig yun tungkol dyan. Ayoko makarinig ng kahit na anong balita na kinasal na siya, nasa isang maganda siya ritong relationship. Yun yung pinakakinatatakutan niya rito. Pero bakit nga ba hindi na siya rito gumagawa ng paraan upang lumapit sa'yo kung ganito rin naman pala na parang ang laki ng takot niya rito na na-inlove ka na sa iba, no? Natuluyan mo na siyang nakalimutan, no? Kasi, with the presence of Five of Cups energy right here, no? And there's this Seven of Wands, Knight of Swords, and there's this Eight of Cups, no? Itong person na to, parang, ano na siya, sumuko na siya dito sa connection na to. Sumuko na siya dun sa pagpa-fantasize daw niya. Kasi, I'm hearing this person here saying na, tinitigil ko na tong pagpapantasya ko na magkakabalikan pa kami ni Collective. Hinihinto ko na tong kabaliwan ko kay Collective kahit hindi ko alam kung paano to ihinto. Kahit hindi ko alam kung paano to gawin, tinitigil ko na itong pagpapantasya ko na muli pa kaming magkakaayos. Parang ganun, no? Parang nawalan na siya ng pag-asa. Ganun yung peg, no, nitong person na to. Kung sino man siya, oo, sa isip niya, parang nagke-create siya ng senaryo na paano kung gawin ko to? Paano kung lumapit ako sa kanya? Paano kung sabihin ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin? May magbabago ba sa sitwasyon namin dalawa ni Collective? Wag na lang. Parang ganun yung narinig ko sa kanya, no. So, kung sino man siya, no, tama ka, punong-puno ng kaguluhan ng kanyang isipan dito, no. At may mga tao pa rin na nagbabanggit tungkol sa'yo sa kanya. Pwedeng hindi direktang sa kanya, pero pwedeng nandudun din siya kapag ka may topic
na ikaw ang pinag-uusapan, 'no? Puwedeng nakilala mo rin kasi yung mga kaibigan niya or yung pamilya niya, 'no? At muli rito, alam mo naman na hangga't meron ditong PC or tali, 'no, na nagdudugtong sa inyong dalawa kahit hindi kayo nag-uusap, yun nga yung mga tao na nakapaligid sa inyo, 'no, makakaroon at makakaroon pa rin dito ng balita, 'no? So, nakikita ko rito na kung sino man 'tong ninyo, 'no, na ex mo rito, 'no, patuloy niyang nilalabanan 'to, 'no, na pinipilit niya yung sarili niyang makalimutan ka. Pero yun nga yung pinakamalaking takot niya, 'no? Parang natatakot siyang harapin yung katotohanan na tuluyan ka ng nawala sa kanya, na tuluyan ka ng ikinasal sa iba, na iba na rito yung nakikita mo sa tabi mo, 'no? So, ang laki ng parang pagsubok na ito para sa kanya, 'no? Kung ano man yun na parang naging hadlang sa koneksyon na ito, 'no, which is nakita ko na may ginawa siya ritong parang padalos-dalos na movement or action in the past na puwedeng nag-cause ng inyong paghihiwalay ng taong ito, 'no, ano man 'yan, specific situations ninyo, 'no. Itong person na 'to, 'no, is alam mo yung matapang lang siya on the outside, pero soft siya on the inside, which means this person has lots of fears. Kaya kung nagpapakita man siya ng katapangan sa panlabas, 'no, kung gaano yun katapang sa panlabas, ganun din kahina ang loob niya na harapin ang sitwasyon na ito ka-involve kayo. So, nakikita ko dito mga babes, 'no, na itong person na 'to ay sadyang ano lang, nakamasid lang siya rito. Parang siya yung klase ng energy na parang gusto niya na ano, na laging may nakapasak na earphones or headphones sa tenga niya 'no, para hindi na lang niya marinig, okey, kung ano yung mga puwedeng sabihin ng ibang tao kasi baka mabanggit ka pa nila, 'yan 'no. So, I think this person here is always around with those people that you both know. So, kung sino man 'tong person na 'to 'no, this person here is wala siyang ibang ka-connect right now. Wala akong ibang third party nakikita dito. Kung meron man, posibleng wala na yun sa kanyang isipan or silang dalawa ay nagtapos na ang kanilang relasyon. Kung sino siya, nakikita ko siya rito na iniisip ka lang niya. Ayaw niya pero iniisip ka niya. Ayun nakikita ko rito. So, medyo nahihirapan siya rito 'no, na parang alam mo yung energy na kinakabahan, na parang iniiba niya na lang yung topic para hindi na matuloy yung usapan na ikaw yung topic 'no, pero ikaw pa rin yung tina-topic ng mga kaibigan niya. Alam mo yung mga friends talaga tayo 'no, na ang daldal 'di ba, sobra. Yung parang, "Hoy alam mo nakita ko yung ex mo." Yung mga gano'n 'no, parang ang sarap kaltukan na may usapan na nga na walang magbabanggit ng mga ex-ex, eh. Tapos ito naman yung friend mo 'no, nagbanggit naman ng ex mo na parang ang sarap mong ano 'no, subuan siya ng samgyupsal. Yung kakatanggal pa lang dun 'no, sa ihawan 'di ba? So whatever the case may be, gano'n yung nakikita ko rito. So, puwedeng bukang bibig ka ng friends niya, bukang bibig ka ng family members niya, 'no? At may connection ka pa rin sa kanila, may balita pa rin sila sa'yo. Baka friends mo pa rin sila sa social media, 'no? Doesn't have to be that you're still talking to them, but others of you, yes. But it's, it's just a casual thing. Kinakausap mo sila 'pag kailangan lang, and you are not someone here na hindi namamansin 'no, dahil lang nag nagtapos na ang koneksyon ninyo, 'di mo napapansin yung pamilya niya. 'Pag nakakasalubong mo, binabati mo pa din kasi binabati ka. It's all about respect 'no, respect. Because you knew them 'no, kilala mo sila, ayan, 'no. So whatever the case may be, I'm seeing you right here having this type of energy sa energy mo na lumilitaw nga 'tong ex-person mo na patuloy ka pa rin niyang iniisip at ang biggest fear niya nga ay ang malaman na ikakasal ka na, nasa isang harmonious relationship ka na, 'no, and this person here is actually thinking na there's no point kahit na mag-usap kayo. Parang hindi niya pa ginagawa, nagdesisyon na agad siya rito na parang ang mangyayari dito ay hindi mo siya pakikinggan,
'di mo siya kakausapin, ire-reject mo siya, yun yung nakikita ko sa energy niya. Kaya kahit nananahimik siya ngayon, ang daming-daming gumugulo sa isipan niya ng mga thoughts about you. Ang dami-dami niya ritong fears, 'no, na naririnig natin yung pagkabog ng dibdib niya, 'no, na yung kabog is yung parang kinakabahan talaga, 'no, yung parang pinaka-worst na balita na ayaw mong marinig, yun yung pinaka-fear niya na ayaw niyang marinig about you, that you are already married or that you are already with someone else or that you are now in love with someone who is not him or her, na hindi siya, yan, 'no. So, kung sino man siya, akala mo na talikuran niya na ang nakaraan with the Three of Wands energy, hindi pa, babe. Dahil ang linaw-linaw pa rito sa sabaw ng pusit na minamahal ka pa rin niya. Yan, no? So tama na nasabi ko naghihintay. Okay, okay. Naghahantay. Sige nga mga babes, no? Sa teacher ko sa Filipino class. Sige nga mga babes. So going back here, nakita ko rito na wala siyang gagawing movement. Pero patuloy rito na parang um, patuloy na iisipin ka niya, patuloy na maghihintay pa rin sa'yo kahit parang wala ng pag-asa 'to. Yun yung sinasabi niya rito eh. Patuloy siya rito na mag-iisip about you. Ewan ko, pero parang sa tingin ko, pinaparusahan niya rin yung sarili niya rito. Ano man yung ginawa niya sa inyo, I think pinagsisisihan niya itong bagay na 'to. Kasi parang this person is almost telling me na deserve ko 'to, na ma-torture ako ng ganito dahil kasalanan ko 'to eh. Parang gano'n. So, kung sino man siya, parang ito yung parang parusa niya sa sarili niya. Okay? Para dun sa kasalanan na nangyari or ginawa niya sa inyo noon, no? Nung kayo pa or nung kayo ay nagsasama pa. So, kung sino man 'to, 'no, ayaw na ayaw niyang makaririnig ng kahit na anong balita patungkol sa'yo, lalo na may kinalaman sa love life mo. Ang pangalan mo ang pinakamagandang bagay na narinig niya rito, pero ngayon sa sitwasyong ito, ang pangalan mo ang siyang sana ay hindi niya na marinig. Dahil nagdudulot ito ng malaking kaba, malaking takot sa taong ito. So yeah, ito mga mensaheng nakuha ko mula with this person here. Okay, just take only what resonates here with you guys. Actually, I do not see your energy here because this person occupied all, no? Kumapit siya dito sa energy mo to the point na yung kanya, yung pinaka nahagip natin, isang taong nagdudusa, no? Dahil sa kanya ritong pagkakawalay sa'yo. So, maraming salamat sa oras at iyong pagbisita sa channel na ito. Meron pa tayong other channels, kaya naman kung interesado ka, ang mga links ay nasa description box. Maraming salamat and sarang heyo, love and light. Annyeong.